Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang tungkol dito. Kung saan ay totoo kaya na mas okay ang magiging airdrop ni Bloom kumpara kay Hamster Combat? Kaya yan ang tanong na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang sunod kay Hamster Combat ay itong si Bloom kung saan ay magkakaroon po sila ng free airdrop. Kaya maraming tao ang curious kung mas okay ba talaga itong si Bloom kumpara kay Hamster Combat. Para masagot natin ito ay meron pong ilang mga mahalagang bagay na dapat po nating tingnan bago natin masabi kung mas okay si Bloom kay Hamster Combat or hindi. Kaya yan, ang unang-una na bagay na dapat po nating alamin ay ang reputasyon ng project. Kaya kung si Hamster Combat ay nagkaroon ng maraming mga controversies or kontrobersiya, lalo na sa kanilang CEO at mga influencers na involved, ayan, ay maraming investors ang naging cautious dahil dito. Kung si Bloom ay may mas magandang reputasyon at mas transparent na management, ay maaring mas okay po ito. Kaya yan. Ngayon ay yung sunod naman ay syempre yung rewards na makukuha mula sa airdrop. Marami pong nagreklamo sa mababa na rewards na kanilang nakuha mula po sa Hamster Combat airdrop. Ngayon kung itong si Bloom ay magbibigay po ng mas mataas na reward, ay tiyak na mas magiging attractive ito sa mga investors. Kaya importante rin na malinaw ang mechanics ng airdrop para maiwasan ang misunderstandings. Yan. At maliban dito sa reward ay ang technology at innovation na dala ng project. Si Hamster Combat ay meron po siyang unique na concept. Pero kung si Bloom ay mas may advanced na technology or mas innovative na approach, ay maaaring mas okay po siya. Kaya kailangan nating tingnan kung ano ang mga features at functionalities na meron o inaalok itong si Bloom. Ayan. Sunod ay ang community support. Ang isang project ay nagiging successful or matagumpay kung meron itong malakas na community support. Kung si Bloom ay may active at supportive na community, ay mas malaki ang chance na ito ay mag-succeed. Kaya ang feedback mula sa community ay mahalaga rin para malaman kung ano ang strengths at saka weaknesses ng isang project. Kaya ayan, madali lang naman po natin malaman kung meron ba talagang malakas na community support ang isang project. At syempre, maliban po sa community support ay nandyan rin yung market performance. Yan, kahit gaano pa kaganda ang isang project, kung hindi maganda ang performance nito sa market, ay mahihirapan po itong mag-succeed. Kaya kailangan din nating tignan kung paano ang magiging performance ni Bloom sa mga major exchanges. Kung maganda ang market reception, ay syempre, dito natin masasabi na mas okay po ito. Kaya ayan. Ang isa pang bagay na dapat nating tingnan ay yung partnerships at collaborations. Yan, ang mga partnerships ay malaking factor sa success ng isang project. Kung si Bloom ay may strong partnership sa mga reputable companies, mas okay ito. Ang collaborations ay nagpapakita rin ng potential growth ng project. Ang isa pong hindi naging maganda kay Hamster Combat ay meron pong mga nag-alok sa kanya na makipag-partner. Yan, mga malalaking kumpanya, pero tinanggihan po yan ni Hamster Combat. Kaya yan na rin po yung isang dahilan kung bakit yung mga investors ay medyo nagiging mas cautious po sila na mag-invest kay Hamster Combat. Pero kung itong si Bloom
ay ayan, siya ay makikipag-partner at collaborate, ay ayan, mukhang mas magiging maganda po siya. At yan ang panghuli ay yung syempre yung roadmap at saka future plans ng isang project or itong si Bloom. Kaya importante na may clear na roadmap at realistic na future plans ang isang project. Kung si Bloom ay may well-defined na roadmap at achievable goals, ay mas okay po ito. Kaya kailangan din natin tingnan kung ano ang mga milestones na nais nilang ma-achieve at kung paano nila ito gagawin. Kasi dyan po sa kanilang roadmap ay dyan po natin makikita kung interesting nga ba talaga yung kanilang plano sa hinaharap. Pero pag hindi, ay ayan, masasabi natin na ayan, kaya dyan na rin natin na masasabi yung makukuha yung ating basihan sa kung maganda ba ang project na ito or hindi. Kaya yan, chinecheck na rin natin. Nandito po tayo sa official website ni Bloom at dito po natin makikita yung kanilang white paper. Ayan, machecheck po natin dito. Nandito lamang po yan. Maaring nandito sa pinakaibaba. Ayan, or nandito sa itaas. Basta hanapin na lamang po natin. Ayan, nandito yata sa pinakataas. Ayan. Basta hanapin natin dito sa official website. Nandyan po nakasulat po lahat yung kanilang future plans sa kanilang roadmap. Kaya, ayan, sa kabuuan ay ang pag-i-invest po sa isang project ay wag po nating kakalimutan na laging may kasama po itong risk. Kaya kailangan po nating maging maingat at mag-research ng mabuti bago mag-invest. Kung si Bloom ay may mas magandang reputation, higher rewards, advanced technology, malakas na community support at good market performance, maging mayroon siyang strong partnership at malinaw na roadmap, ay dito po natin maaring sabihin na mas okay ito kumpara kay Hamster Combat. Pero kailangan pa rin natin na maging cautious at huwag mag-invest ng higit sa kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.